ganap, samahan nyo nga akong gumawa ng mga orders. Ito nga palang mga silog meals na order sa amin nung Tuesday pa. Ngayon ko nga lang inedit dahil ngayon nga lang din ako sinipag mag-content ulit. Maaga nga akong gumising para tulungan si Daddy J. Actually, 20 pieces lang naman ang order sa amin. Sa totoo lang, kaya naman ni Daddy J na mag-isa. Pero iniisip ko kasi baka hindi siya umabot sa demand time ni customer. 10:30 AM daw kasi ando na dapat ang mga order sa main office ng DIY shop. Hindi ko nga lang alam ang exact address pero located nga pala ito malapit sa MOA. Kaya inagahan na rin namin ng paghahanda. Inuna ko nga muna itong mga ketchup at sauce para mamaya nga ituloy-tuloy ng paghahanda ko ng mga pagkain. Inumpisahan ko na nga din ilatag itong mga styro. Tapos ngayon sinunod ko na nga din itong kanin. Sa mga oras na yan talaga nagmamadali na kami. Habang nakakatapos na ng luto si Daddy J, agad naman yung dinadala sa pwesto ko para ilagay sa styro. Nilagay ko na nga rin tong itlog at nilagay ko na rin yung lechong kawali at liempo at iba pa. Tignan nyo naman kung gaano ako kaseryoso dyan kasi anong oras na at nagmamadali na kami. Hindi rin talaga madaling mag-business. Akala ng iba porket may business ka marami kang pera. Ang hindi nila alam, halos gabi-gabi mong iisipin kung paano mo pa iikutin at palalaguin pa ang perang pinuhunan mo. Noon akala ko kaya ko at madali lang pasukin ng ganitong business. Pero habang tumatagal, palaki ng palaki ang mga obligasyon mo. Una sa lahat, pambayad mo ng mga bills, dito mo din kukuhain. Kuryente, tubig, upa at mga needs pa ng mga bata. Nakakatipid din naman kami sa pagkain minsan dahil silugan nga tong business namin. Pero di din naman namin pwedeng araw-arawin. Minsan nga halos natatakam kami sa gulay at isda. Kaya natatapos na nga din namin lahat. At ito na nga, nilagyan ko na nga pala ng pangalan nitong mga styro. Para nga pagdating ng lunch break nila, hindi na nila bubuksan isa-isa yung mga orders nila. So ayun lang, bye-bye!